Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So patuloy po tayo sa ating coverage dito sa Professional Chess Association of the Philippines and kami po ni IM Pau ay nagre-represent ng Team Manila at nasa Division Finals na po kami. So dito sa Division Finals, ang kalaban namin is Team San Juan headed by Grandmaster Rogelio Barcenilla. So ayan po si GM Barcenilla. Ano po yan? Isa po yung Filipino pero naka-based na siya sa US. And of course, ito pong pick-up kasi, no? Online chess po ito. Sa chess.com kami naglalaro. So kahit yung mga grandmasters na nakatira na po abroad, pwede pong sumali dito sa pick-up. Ayan. So itong Team San Juan, kalaban namin sa Division Finals, headed by GM Barcinilla at siya po yung kalaban natin ngayon. So ito, i-recap ko yung isang game, i-analyze po natin, and then ipapakita ko yung naging results nung laban po namin. Ayan, so punta tayo sa ating game. White po si GM Barcinilla and ako dito yung black. Ito po, nag-start with E4. Ayan. So E4, C5, and then C4. So si IM Pau po yung nagpapasa ng lineup and sabi ko sa kanya gusto ko itapat niya ako kay GM Barcinilla kasi ang opening nito same lang po kami, no. So C4, G6, Knight C3. Makikita nyo parehas na parehas lang po yung opening. So Bishop G7, G3, Knight C6, Bishop G2, D6, Knight GE2, E5, D3, Knight GE7, and ang game plan ko kasi dito, si GM Barcinilla, i-hold lang natin sa tabla. No? So medyo magtitiwala muna tayo dun sa mga kakampi natin, no? Si kala IM Pau, kala GM Sadora, pagka na-hold ko yung Grandmaster nila sa tabla, yung mga kakampi ko naman ang babanat. So dito, symmetrical formation, nag-H4 siya. Ayan, para medyo magkaroon ng imbalance, no? H4, H5, kinopya ko lang. Ngayon, pagka Bishop G5, nag-Bishop G4 ako, kinopya ko. Ito pala, inaccurate na po ito. So, ito, mali na ito. Dapat ang best dyan is si F6 lang. Yan. Para paalisin na yung Bishop dyan. No? So, pagka Bishop G4 kasi, ang nangyari, parang natrap po. No? Pagka F3, so kailangan umatras, Bishop E6. And then may Knight D5. Ayun ang masakit, ang lakas po nitong Knight D5 na ito. Excuse me lang, tatanggalin ko lang yung mga ang tawag doon, mga linya. Saan ba natatanggal itong linya? Ayan. Yan. So, yung Knight D5, ang lakas pala kasi meron na pong Knight F6 na threat. And ngayon, hindi ko na siya makopya with F3. Hindi ako maka F6 kasi dalawa na po yung nakatutok dyan. So, ang hirap pigilan nung Knight F6 na threat. Ayaw ko naman capturing pa ganito kasi makukuha niya yung bishop pair, no? Pwede siyang bishop H3 ideas mamaya eh. So, ang nangyari, chinek ko na lang, queen A5 check, question mark, and then knight EC3, and then knight G8. So, umatras yung knight para hindi po makapasok sa F6 yung knight. Ayan. So, castling, ngayon pwede na ako mag F6, Bishop D2. So, once again, hindi pa ako maka-develop. Ano? Maganda sana ako maka-develop kasi merong ganito eh. Tapos mapo-fork tayo doon. No? So, discovered attack, pag umatras, fork. Ayan po ang mangyayari. So, Queen D8 tayo. F4. Once again, hindi na naman maka-develop yung knight. Gusto ko sana i-develop na ito eh. Kasi kakainin, ma-open dito, mabibitin yung F6 pawn ko. Ang lakas oh. So, ang nangyari, Bishop G4, na-delay na tayo na-delay sa development. Queen B3, attacking yung B7, so depensa lang. FE5, DE5, and ngayon nag-Bishop E3. Atake sa C5 pawn. So talagang para akong kinokombo na po ni Taekwondo King.
Kasi hindi na po makahinga, hindi ko na ma-develop yung knight forever nakadepensa dun sa pawn sa f6. So nag-knight d4 ako para ma-block yung atake. And then capture, knight b5. Once again, hindi na naman makadevelop. May mga threat ng fork. So king f8, umiwas sa threat ng fork. Ayan. So hindi ako nag king f7 kasi pag sa f7 baka ma-discovered attack naman tayo ng pag ganun. So nag knight bc7, rook c8, and then pag queen takes b7, ayan, sa wakas naka-develop na rin. So ang ending po na one pawn down tayo pero nakapin yung knight niya, and ang threat natin kakapturein to tapos makakapture yung c7 knight. So medyo malakas yung threat. Pero apparently, sabi po ng engine, ang tira is knight f6. Nakalculate ko to eh. Pagkain, may ganun to. Babaksak yung knight ah. Rook a f1. Grabe, sacrifice ang ginawa. And pinakain itong knight. Ito po, actually, engine analysis lang po ito ah. Rook f7, king h6, queen a6. With the idea of queen f6. So pag pinigil ko yan, queen a5, game over. Actually, sobrang lalim na po nung mga binibigay na linya. Ang lalim masyado to. Hindi makikita ito. Lalo na kung blitz game. So dito, ang ginawa niya kasi, nag-queen b4, x. So na-blunder po. Pagka-capture, and then kumapture siya, ayun. Naka 2 piece for a rook pa. So medyo kasama po yung buenas sa laro, no? Medyo binenas tayo dito. Naka 2 piece for a rook. So alam ko dito medyo lumamang pa ako. And yung time naman equal lang. So c5, king f7, ayan, nakaka-recover oh. Lalabas na yung rook. Queen c4 check, bishop e6, queen c2, and bishop h6. So papasok na ako dun sa e3 square, b4, bishop e3 check, king h1, and then g5. Ayan ang gusto kong gawin dyan kasi kung makikita nyo po, yung king niya nasa h1, ang kailangan ko na lang mangyari, ma-open file ito. At pag yan po na-open file, game over siya kasi mati po kagad. No? Kunyari, wala na yung mga pawn. So, halimbawa, kumain siya, kakapturing ko lang muna ng bishop and then ayun na po. Pagka h4 niyan, dire-diretso na yung atake natin sa king. So, ang ginawa niya is rook f3, bishop g4, inatake ko lang yung rook. And then, queen c4 check, king g7, so iniwas ko lang, atras ang rook niya. Actually, ang interesting dito, ito na lang ata ang best niya eh. Although, nakita ko naman ito, sabi ko, i-bla-bla ko lang. Kain. Yan siguro ang best niya. Kahit pa paano, magulo kasi yung king nasa labas, pero one piece down. Kasi, nangyari, pagka rook f1, kinain ko lang eh. Rook f1 kain, knight g6. So, paparating na po yung knight papuntang h4. At napakalakas niyan. No? So, pagka queen a6, queen e7, ayan, meron na po akong sneaky na threat dito. So, nag c6, rook c8, depensa lang muna. And then, pagka bishop f3, ayun na, ang brilliancy na nabitawan is f5. Brilliant. So, ayun po, hinaharangan yung depensa ng rook. Pwede niyang kainin niyang kaso ito ang tatama. Matchas po siya kagad. So, yan din po yung idea. Bakit ako nag-rook c8? Kasi pagka nag-f5 kagad, meron mga queen b7 na mapapalit yung queen. Although, of course, lamang pa rin. Ano? Pero, mas malakas kasi yung threat. So, rook c8 muna para bishop f3, f5. Ngayon, walang queen b7 kasi may rook c7 na. Ayan. So, na king g2, capture, king g3, f4 check. Dito na combo na siya. Capture, rook f3 check, king g2 check, and then queen g4 checkmate. So yan po ang one of our games, no, versus GM Barcinilla, so si Taekwondo King.
sa 3 games po namin sa match na San Juan versus Manila, ang score namin 1 win for me, isang draw, and then 1 loss. Ayan. Pero buti na lang, mission accomplished tayo kasi na-hold po natin yung board and nagtiwala tayo sa kakampi. Ayan po yung naging final results. San Juan Predators versus Manila Loadmana Knights. 6-15 sa first set and 10-11 sa second set. So na 2-0 po namin sila. Ayan. So ang kalaban namin, Camarines Soaring Eagles versus Toledo Signex Trojans. Actually, hindi po pala Camarines, Toledo po yung naging kalaban namin kasi makikita nyo yung first set, nakikita ko dito panalo ang Toledo dyan eh. No? Second set, nanalo po yung Camarines, pero dun sa Armageddon, 1-2 in favor of Toledo. So ayan po, ito po very exciting kasi first time kong makakalaro sa finals ng PCAP and almost 4 seasons na po kami ni IM Pao sumusubok talaga na knockout kami. Either yung team ni Team San Juan or yung Team Pasig, yung team ni GM Mark Paragua. Ngayon lang kami nakalusot. So hopefully hanggang dulo na ang kalaban po namin, Team Toledo, mabibigat din po kasi alam ko parang 4 yung IMs nila, no? And abangan po natin, hopefully may panalo kung papalarin. So ayan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.